Kasi kapanalig, hindi kailanman naging pangontra ang bala sa kulam. Dahil kung yan ay totoo, dapat wala akong mga pulis, sundalo o yung mga gumagamit ng barel na may bala syempre na magiging pasyente, no? Pero po, kung tatanggalin nyo yung tingga at yung pinakapulbura, gagamitin nyo yung pinakabasyo niya at lalagyan nyo ng orasyon sa loob, pwede siyang maging pangontra. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali sa video nga palang ito mga ka-horror ay pag-uusapan natin ng isang gamit na kung saan ay ito ay naging usap-usapan sa lihim na karunungan dahil ito raw ay nagtataglay ng pangontra laban sa kulam at barang at iba pang masasamang elemento. At ito nga pala mga ka-horror, yung bala ng baril na ginagawang kwintas bilang agimat. Sa kasaysayan nga ng ating mga ninuno mga ka-horror ay napakaraming bagay na ginawang agimat o anting-anting bilang pananggalang laban sa mga puwersang hindi maipaliwanag. At isa nga sa halimbawa nito mga ka-horror at pinakakaibang anyo ng agimat na ito ay ang paggamit ng bala ng baril bilang proteksyon laban sa mga kulam at barang. Matagal na itong bahagi ng mga lumang nakagawian sa ilang baryo at pamayanan, lalo na sa mga panahong laganap ang takot sa mangkukulam, mambabarang at iba pang nilalang na itinuturing na mapaminsala. Sa paniniwala ng marami, ang bala ay hindi lamang piraso ng metal na ginagamit sa dahas, kundi isa ring sisidla ng kapangyarihan na maaaring gawing panangga kung mabibigyan ng wastong ritual at basbas. Ayon pa nga sa matatandang antingero mga ka-horror, ang bala ay may dalang kakaibang enerhiya sapagkat ito ay likha upang pumatay at sumira. Ang mismong bigat ng simbolismong ito, ang kamatayan at ang dugo, ay nagiging dahilan kung bakit ito ay kinakatakutan hindi lamang ng tao kundi maging ng mga espiritu o nilalang na nakaugat sa dilim. Kaya naman ang mismong anyo nito kapag sinabayan ng dasal at orasyon ay nagiging mabisang panghadlang sa mga sumpa ng kulam at barang. Noon pa mang panahon ng mga Kastila at mga Amerikano, may mga tala na ng ilang mandirigma at magsasaka ay naglalagay ng bala sa kanilang katawan, hindi lamang bilang pamahiin laban sa bala ng kaaway, kundi bilang pananggalang sa mga sakit na ipinapadala umano ng mangkukulam at mangbabarang. Subalit hindi basta-basta ang paggamit ng bala mga ka-horror. Sa lumang nakagawian, ang isang bala na hindi pa nagagamit ay itinuturing na mas malinis at mas mainam gawing agimat. Ang bala na ito ay dadalhin sa isang ritual ng pagkakarga. Ang pagkakarga ay binubuo ng pagdarasal ng mga orasyon, pagsasagawa ng panata at kung minsan ay paglalagay ng bala sa ilalim ng altar o paglulubog sa banal na langis sa mga takdang araw tulad ng Biyernes Santo. Ang ganitong proseso ay itinuturing na nagbibigay buhay sa bala. Naglalagay ng di nakikitang kalasag laban sa mga sumpa at kapangyarihang itinalaga ng mangkukulam o mambabarang. Ngunit sa kalagitnaan ng ganitong paliwanag, kailangang ituwid na ito ay ayon sa mga paniniwala at hindi napatunayan ng agham. Ang bisa ng bala bilang agimat ay nakasalalay sa pananampalataya ng taong nagtatangan at sa lakas ng kanyang paniniwala sa orasyon at ritual. Sa pananaw ng mga hindi naniniwala, ito ay pamahiin lamang at walang kinalaman sa tunay na proteksyon laban sa sakit o kapahamakan. Gayunpaman, para sa mga nakasanayan na at nakaranas ng ganitong tradisyon, ang bala na isinailalim sa tamang proseso ay higit pa sa ordinaryong bagay. Ito'y nagiging buhay na agimat na hindi basta-basta kayang lapitan ng kulam at barang. May partikular na paraan kung paano ginagawa itong pangontra. Hindi raw sapat na magsuot ng bala o itali ito sa sinulid at gawing palawit.
Sa lihim na kaalaman ng mga antingero, kailangan buksan muna ang mismong bala. Inaalis ang tingga o mismong ulo ng bala mula sa basyo. Tinatanggal din ang pulbura nito. Kapag nabuksan na, doon ilalagay ang maliit na papel na kinasusulatan ng mga orasyon. Ang orasyon ay maaaring mula sa lumang dasal na Latin, sa pangalan ng Diyos na isinulat ng 7 ulit, o kaya isang partikular na panalangin na itinuro ng guro o maestro ng esoterikong karunungan. Ang papel na ito, kahit kakapiraso, ay ang tunay na nagbibigay ng bisa. Kapag nailagay na ito sa loob ng basyo, muling ibabalik ang tingga at seselyuhan na parang bago. Sa ganitong paraan mga ka-horror, ang bala ay hindi lamang simpleng sisidla ng pulbura at metal, kundi isa ng agimat na puno ng dasal at banal na salita. Ang tingga na ibinalik ay nagsisilbing pananggalang at panakip upang hindi makawala ang kapangyarihan ng orasyon na nasa loob. Kapag dala-dala ng isang tao ang ganitong bala, pinaniniwalaan na ang kulam at barang ay hindi natatalab. Ang sumpa na ipinadadala ng mangkukulam ay babalik lamang sa pinagmulan o mawawalan ng bisa. Ang mga insekto o espiritong ginagamit ng mambabarang ay hindi makakalapit sa taong may dalang bala na may laman na orasyon, sapagkat tinatakpan ito ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ikinukwento pa nga ng ilang matatanda mga ka-horror na kapag ang bala ay may ganitong laman, nagiging mabisang proteksyon ito, hindi lamang laban sa kulam at barang, kundi maging laban sa mga aswang, maligno at iba pang mapaminsalang espiritu. Ang mismong bigat ng bala ay nagiging sagisag ng tapang, at ang dasal na nakapaloob dito ay ang espiritual na kalasag na pumupuno sa kakulangan ng pisikal na depensa. Kaya nga't madalas, ang mga nagtatangan nito ay isinasabit sa leeg o inilalagay sa bulsang malapit sa puso, sapagkat naniniwala silang mas magiging epektibo ang ganitong klase ng agimat kung ito ay malapit sa pinagmumulan ng buhay. Gayunpaman, hindi rin ito ligtas sa mga babala mga ka-horror. Ang maling paggamit o maling orasyon na ilalagay sa loob ng bala ay maaaring magdulot ng kapahamakan. May mga kwento na kung mali ang pagkakarga o kung hindi dalisay ang intensyon ng nagtatangan, ay magiging dahilan ito ng pagkakasakit o madalas na pagkakasangkot sa alitan. Sapagkat ang bala sa kanyang likas na anyo ay simbolo ng karahasan, at kung walang tamang orasyon na magbabalanse sa bigat ng enerhiyang iyon, maaaring maging magnet ito ng gulo sa halip na pananggalang. Ngunit sa kabila ng lahat ng babala at kwento mga ka-horror, nananatiling buhay ang paniniwalang ito sa ilang pamayanan. Para sa kanila, ang paggamit ng bala bilang agimat ay hindi lamang paghawak sa isang bagay, kundi pagyakap sa isang tradisyong nakaugat sa pananampalataya at pamahiin. Ang bala na sa mata ng iba ay piraso lamang ng metal at nagiging kasangkapan ng proteksyon at kapayapaan kapag napuno ng orasyon at pananampalataya. Ito'y patunay lang mga ka-horror na sa kulturang Pilipino, walang bagay na walang gamit o kahulugan. Lahat ay maaaring maging sisidlan ng hiwaga kung lalapatan ng paniniwala, ritual at panalangin. Sa huli mga ka-horror, ang bala ng baril bilang agimat na pangontra sa kulam at barang ay isang tradisyon na nakaugat sa lumang nakagawian. Maaari itong pamahiin lamang para sa ilan, ngunit sa mga nakaranas at nakasaksi ng kapangyarihan nito, isa itong matibay na pananggalang na nagliligtas sa kanila mula sa mga sumpa at kapahamakan. At ayon nga sa lihim na karunungan mga ka-horror, nagiging tunay lamang itong pangontra kung aalisin ng tingga at pulbura sa basyo. Ilalagay ang papel na may orasyon at saka ibabalik ang tingga upang selyuhan ang kapangyarihan. Kapag nagawa ito ng tama, hindi na basta bala ang hawak ng isang tao, kundi isang buhay na agimat na may dalang kaligtasan laban sa madidilim na puwersa. Ikaw naman ang tatanungin ko mga ka-horror, naniniwala ka ba na ang isang bala ng baril ay maaaring maging agimat? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli
sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.